Maraming salamat sa ating magaling at pinaniniwalaan kong magiging magaling na pamunuan ng konsehong ito, ang ating Vice Mayor, Chi Atienza. Sa ating minamahal and the only mayor who were elected 3 consecutive times in the history of the City of Manila, Mayor Lito Atienza. With his lovely wife, Mambeng, and the family, and of course, alam niyo naman, nag-iisa lang yung karatista ko sa buhay. Ang aking minamahal na may bahay, Tiny Dumagoso, at 10 ng aking pamilya. Nandito, nandyan si Frances, si Drake, si Patrick, and Franco, at yung gumawa sa akin na lolo, ang aking minamahal na anak na ngayon ay maraming salamat sa mga taga-Tondo, Konsehal Joaquin Dumagoso. To the members of the Sangguniang Panglungsod, magandang hapon sa inyong lahat. Sa ating mga minamahal na panauhin, ang mga nakasama kong naglingkod, katulad ng nasabi kanina at nabanggit ng ating Vice Mayor, si Chi Atienza, kasama kong napuyat, nagkasakit, nagsakripisyo noong panahon ng pandemya na narito. At siyempre, I hope later on tonight, we can pray for the soul, mga kaluluwa ng ating mga kasamang lingkod bayan na nasawi noong panahon ng pandemya sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Sa ating mamamayan sa lungsod ng Maynila na nanonood sa kanya-kanyang tahanan, sa Maynila man o sa iba't dako ng bansa at sa buong mundo, at mga mamamayan nating tagalungsod ng Maynila na nandiyan sa Bulwagang Rodriguez at Bulwagang Bayan, at ang ating mga kapwa-empleyado na maaari witnessing our memorable event for today. Muli sa inyong lahat, magandang hapon po. We won this race by resounding margin. Sa inyong lahat, maraming salamat po. With utmost humility, I accept this victory as a clear referendum on the brand of leadership we have demonstrated during my first term as your mayor of the nation's capital. With sound policies, executive ability, and firm and decisive action. Sa unang termino ko pa lamang po bilang inyong punong lungsod, inyong nasaksihan at naramdaman ang mga bagay na yaon. May gobyerno sa madaling araw, may gobyerno sa gabi, may gobyerno sa hapon, may gobyerno kahit holiday sa lungsod ng Maynila. Liwanag po mula sa matatag na suporta na ipinagkaloob ninyo sa akin. The people of Manila have granted me with a strong mandate to implement sweeping reforms. Tama naman. Dapat lang. Because we all share one dream to make Manila great again.
why do we believe that we can make Manila great again? Because we have every reason to believe that we can. Opo, kayang-kaya po natin ito. Alam ko po yun. Sa susunod na 10 taon, ang pangarap ko po, I hope you feel the same way, ay napakasimpleng Maynila lamang. Isang lungsod na ginagamit ang lahat ng buong lakas at galing nito upang magkaroon ng kaayusan, kalinisan, may katahimikan, kapayapaan, at produktibo't masigla ang bawat mamamayan. Higit sa lahat, may kapanatagan sa pamumuhay sa lungsod ng Maynila at gobyernong laging masasandalan ng mamamayan. Pero bago ko himayin ang ating, bago ko po yan, nais kong himayin ang ating 10 vital signs or statistics. Nakakaiba kumpara sa anumang syudad sa buong bansa. 1. We are the nation's capital, the seat of power. The so-called mayor of the country holds office and exercise power here in our beloved city. We are the nation's premier talent farm. Nowhere else will you find a university belt as densely packed with institutions of higher learning as ours. We are the gateway to global trade. Most of the nation's imports and exports pass through the 2 seaports of Manila. We are the wellness center of the country. There is a hospital cluster not far from here, the most prestigious institution of which is Philippine General Hospital, San Lazaro Hospital, Jose Reyes Memorial Medical Center, and Dr. Jose Pabella Memorial Hospital. The first options for the penniless and the last resort for the hopeless. We are the only LGU or local government unit in the entire country who's running 6 local government-owned public hospital at magiging 7 na. Katulad ng naipangako ko sa mga taga-Baseco, ngayong taon na ito, bubuksan natin ang pinangalanang Kurin na ospital, President Corazon C. Aquino General Hospital in Baseco. We are the cultural hub. Manila is hip. The scene of vibrant art movements, the gastronomical paradise, from the street cuisine to culinary stars. We are the city of faith, as you have witnessed today during the opening of your ceremony. From Quiapo Church to Golden Mosque, from century-old chapels to vibrant prayer halls. At dito rin sa lungsod ng Maynila, ang panganay na lokal ng Iglesia ni Cristo na simulan sa Santa Ana Hospital na ngayon ay nasa buong mundo na. Dito matatagpuan ang kauna-unahan, makasaysayang itinatag na bahay-sambahan ng Iglesia ni Cristo. And we're very proud of it. Because now, for a short period of time, patuloy silang nangangalaga sa ating mga kapatid
sa buong mundo, hindi na lamang dito sa ating bansa. Manila is indeed the tapestry of beliefs. Pangpito, we are the mega Manila's food pantry. In the likes of Divisoria is one giant commissary at night. We are the keeper, the nation's memory. Intramuros is the rampart of our glorious past. Luneta is ground made hallowed by our martyrs. Our museums are the vessels of our rich heritage. We are also the shopping mecca in the Philippines. From Binondo, Quiapo, Divisoria, Triangle is probably the world's biggest bargain heaven. We abound in human capital. Ang Manileño ay malikain, madiskarte, edukado at porsigido sa pagtataguyod sa kanyang sarili. Napakaganda po ng ating mga vital signs or statistics. Let us capitalize on this. These are the strengths to attract visitors and investors, increase the productivity of our residents, and become more resilient and progressive city. As like in the old days, especially noong panahon nila Mayor Lito Atienza nung kabataan niya, sinabi, where Manila goes, the country follows. If I may borrow that statement from somebody else. But Mayor Lito Atienza and I believe na yun talaga. Ang muka ng Maynila ay muka ng bansa. As Manila rises, so does the nation. Hindi lamang po slogan ang Make Manila Great Again. Isa po itong pangarap, platform of government. At tulad ng platforms of government, it needs clear, short, medium, and long-term development plans. Kaya ngayong araw na ito, ipahapyaw ko po sa inyong lahat at 10 ng ating mga mamamayan. Ilalatag ko sa inyo ang direksyon na ating tatahakin sa mga susunod. I hope God will allow it. Susunod na 10 taon natin sa lungsod. Ngunit, saan ba magsisimula ang planong ito? Where do we begin? We begin at the most visible, most tangible, most felt level of government. We begin in the streets. Magsisimula tayo sa lansangan. Tulad po ng Google Maps. The view becomes clearer when viewed at street level. So first, we fix the basics. The street level of action, and I call this street smart governance. Garbage on the streets must be collected. Crimes on the streets must be stopped. Traffic on the streets must be kept flowing. Dirt in the street must be cleaned. Potholes on the streets must be filled. Dark streets must be lighted. Our children on the street must be kept safe. Orders on the street must be enforced. We are all stakeholders. We are stakeholders with a given space within the confines of the law. If I may repeat it, a space within the confines of the law. These are doable. These are immediate. Kahit kapos tayo ng pananalapi, kakayanin natin to. Pero, mind you, hindi lang po lansangan ang dapat nating linisin. Hindi lang ang bumalik na kadugyutan sa kalsada ang ating tutugunan.
lilinisin din natin ang City Hall. And that begins with the courage to do serious housekeeping, starting with getting our finances in order. Ito po ang big picture ng finances ng City of Manila. The city finances are in ICU. Our real property taxes collection or tax collection system is a mess. The same goes for permits and licenses. Lalong-lalo na yung zoning board na yan. It appears that City Hall has more leaks than the Titanic. Kung inyo pong matatandaan, at ipaalala ko sa inyo, bagay na kayo'y naging bahagi din ito nung panahong kayo'y pinamumunuan ko ng nakaraang termino. Philippine Chamber of Commerce and Industry gave recognition to our effort bilang most business-friendly city noong taong 2001. Kinilara rin tayo ng DTI at ng ARTA, ang ating Electronic Business One-Stop Shop or what you call EBOS, bilang fully compliant business processing permitting process na ayon sa ease of doing business. Ngunit, nawawaglit akong nawala na ang buong akala ng ating mga kababayan sa lungsod, ang mga bagay na nasimulan ko nang naging bahagi kayo, ay ipagpapatuloy nyo na lamang. Pinago-bago nyo pa. Noong nakarang Nobyembre 2024, sa pamamagitan ng isang memorandum lamang ng dating Secretary to the Mayor, inalis ang processing ng business permit sa opisinang itinalaga ng batas na dapat na may saklaw nito. Alam po ba ninyo ang ginawa ng Secretary to the Mayor? Lumikha ng isang grupo under his watch upang siya ang mag-process ng business permit application sa lungsod ng Maynila. Dahil dito, marami tayong natanggap na reklamo ukol sa mabagal na proseso. Sa ating datos na nakuha, halos 1,000 new businesses application ang hindi na proseso. Napabayaan o pinabayaan? Ang masakit pa po nito, may ibang mga negosyanteng umalis at inilipat na lamang ang kanilang negosyo sa ibang syudad. Ang isa pang masakit na katotohanan, may mga negosyanteng hindi tumuloy ang kontratang pinasukan dahil sa katagalan ng pagpoproseso ng kanilang business permit. Napabayaan? Pinabayaan. Kaya sa ating mga mamumuhunan na nakikinig, nanonood, ito ang direktang mensahe ko sa ating mga negosyante. Pumanatag po kayo. Ibabalik natin sa Bureau of Permits ang kanilang mandato upang muling maging mabilis ang proseso ng permit. Saan ka ba naman nakakita? Gumastos-gastos pa ang taong bayan
para magpasweldo at itatag ang business permit, pero isang tao lamang pala pwede nang mag-permit. We will go back to the gold standard of business permit process na ating inilunsad na dati, ang Electronic Business One-Stop Shop or EBOS. Walang real-time collection, monitoring ang nakaraang administrasyon. Hindi ko po sabi. Sabi po ng Commission on Audit. Kaya sa ating pagbabalik, dapat may up-to-date dashboard ang city government finances. At yan ay gagawin ko sa pamamagitan ng Task Force PACS o Fiscal Accountability, Cost Transparency, and Spending. Facts based on numbers because we have been living on the fairy tale of fiscal solvency. Facts kasi kung flat ang koleksyon, flat din ang serbisyo sa taong bayan. Nasa financial ICU na po tayo. Ang kapitolyo ng bansa, where Manila goes, the country follows. Sabi nga nila, we are dipping into cash reserve. While obligations mount and the promise to the people go unredeemed. Noong pong nakaraang taon, kayo na mga bahagi ng konsehong ito at ang ating lungsod ay nag-aproba ng tao ng budget 25.8 billion pesos. Ngunit ang total revenues internal at external ay umabot lamang sa 21.234 billion pesos. Simple lang po ang arithmetic. Kapos sila ng 4.650 billion. Ang ibig sabihin, nag-budget ang nakaraang administrasyon ng lampas sa kanyang kokolektahin. Kaya't nabitin ang mga bayarin at proyekto. Natigil din ang maraming serbisyo mano pa patungkol sa pangunahing pangangailangan ng ating mamamayan. Tanong, magkano ba ang bayarin na iniwan ng nakaraang administrasyon? Negative 10.2 billion pesos and counting. I hope some of you will realize what you have done, allowing such problem. Never. I cannot even fathom this kind of mess. Hindi pa po kasama dyan ang utang sa BIR. Sa mga empleyado, nung ako'y nag-mayor, may kinararap akong suliranin ng mga kawani ng pamahalaang lungsod ng Maynila, amounting to 300 million pesos sa GSIS. For some ability, we did convince GSIS, for that matter, and gave us discount so that our co-workers in City Hall may retire and get their benefits. Sa mga City Hall employees, good luck sa inyo. Hindi ko pa sinama ang bagong utang, almost 200 million sa GSIS. At ang pinakamasakit dito,
Hindi po to pera ni Lito Atienza, ni Vice Chief, o pera ko. Hindi po to pera ng taong bayan. Pera po tong pinagtrabahuan na ng mga empleyado ng pamahalaan. Ipadadala nyo na lang, hindi nyo pa pinadala, hindi ko malaman kung saan ninyo dinala. And to give you a visual of what is 10.2 sa aking mga minamahal na senior citizen, ayan po ang utang sa inyo ng lungsod ng Maynila. Social amelioration para sa senior. For second quarter, 589 million pesos. Subsidy to PLM, 55 million pesos and growing. Because what you're seeing there is the first quarter obligation. Aid to Manila Police District, 26 million. Doc Almiron, Doktora Irma Alfonso, kung bakit lumalapit ng madalas ang mga tao sa atin na walang gamot sa health center, walang gamot sa ospital, ni Hiringgilya, halos hindi na magamit o magamit ng tao dahil wala. Sapagkat ang bayarin natin sa gamot alone is more than 2 billion pesos. Hindi pa na kontento. Hindi na nagbayad ng gamot. Hindi pa nagbayad ng equipment. Amounting to 995 million pesos. Pati janitor, sinuba ninyo. Security guard, sinuba ninyo. Kayo lamang ba marunong kumain ng kanin? 431 million pesos. At ang hindi ko maarok, ipinagsinungaling ninyo at ng mga kabahagi noon. Kaya tayo iniwan ng Lionel, hindi nyo binayaran ng 8 buwan. Sino mang negosyante, maliit man o malaki, hindi mo bayaran ng 8 buwan, titigil yun kahit gusto niyang maghanap buhay. Now, today, to the people of Manila, you will know sino ang tapat at totoo. $561 million. Ipinagsinungaling nyo din na sinabi nyo iniwan. Hindi po. Andyan ang dokumento. Nagpaalam ng Oktubre ang Lionel nang maayos. Ngunit, bagamat hindi sila nababayaran, ipinagpatuloy nila ang kanilang obligasyon hanggang Disyembre 31 ng taong 2024. Huwag na kayong magsinungaling. Baka pag nakita kayo ng truck driver ng Lionel, sagasaan kayo. Nagpuputukan sa mga barangay chairman na nanonood. Alam ninyo ang totoo. Pinalitan. Bagay naman na diskresyon ng sino mang alkalde kung kanino siya komportable at sanay. Pinalitan ninyo dito rin sa konseho. Kumuha kayo na alam nyo naman. Iba sa inyo yung matatanda pa sa akin dito. Na alam nyo naman na hindi pwedeng paghati-hatiin
ang distrito ng Maynila and multiple contractors because our boundaries cannot be identified properly from one district to another. E di magtutulakan lang yan ng basura. Pero yan ay didesisyonan ninyo. Anong nangyari? Anong naging epekto? Ang sinabi, sinabutahe, pati ako nananahimik, dinamay nyo pa. Sinabutahe. O sige, total, politika naman ito. Nanahimik ako. Wala kayong narinig sa akin. Bakit? Naniniwala naman akong matalino ang mga batang Maynila. Dahil alam nilang totoong hinakot ang basura hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ngunit, pinalitan ninyo. Naniwala kayo sa iilang tao. Ano ang kinahinatnanan o saan ngayon ang lungsod ng Maynila? Kahapon, maybe by this time, you know it already, that I have received a letter from 2 companies that you have approved, na hindi na rin nila kaya. Ang alin? Maghakot ng basura? Hindi. Hindi na rin nila kaya mag-operate kasi hindi rin sila binayaran ngayong taon na ito, except on January. Now, magkano ang utang natin o babayaran natin sa basura? 950 million. So, lumalabas, dala ng pagkakataon, ipinagpatunay ng sitwasyon kung sino ang tapat at totoo. Other goods, supplies and materials amounting to 2 billion 900 million. Infrastructure projects. You know what's ironic? And I'm going to discuss this. Forgive me, Madam Vice Mayor. Gusto ko lang malaan ng mga halal ng bayan na kapwa natin, Madam Vice Mayor. Alam nyo ba halos lahat ng infrastructure project? You tell me, what kind of infrastructure projects that you see or you saw? You know why? This 2.2 billion, Mayor Lito Atienza, this 2.2 billion, most of it, repairs. So, that you know, negative 10.2 billion pesos and growing. 3.4 billion of that, or 33% ng nasabi kong numero, ay higit 1 taon ng overdue. May kapabayaan? Pinabayaan? Istapa. Pasensya na kayo. Tamaan ang dapat tamaan. Ang umaray, guilty. Dahil itong susunod ko, marami akong kilala rito, nakasapakat. But as a matter of respect to the institution, I'll deal with you later. Dagdag pa rito ang bayarin na dulot na pinalaking bilang ng job orders. Madalit salita, mas kabisado ng mga konsyelto, J.O. Pinalobo ninyo ang pensyon ng mga minamahal kong lolo't lola. Dinoble ninyo. Kailan? Sa kasagsagan ng kampanya. 940 plus million. Ginawa nyo 2 beses. Saan pupunta? Saan tutungo ang syudad? Binola ninyo mga lolo't lola ko. Binubudol ninyo. Buti na lang, ako pa rin ang binoto nila.
Sa aking mga minamahal na lolo't lola, mga nanay, tatay, buong kababaang loob po. Maraming salamat sa pagtitiwala ninyo. Baka naman, dahil ako'y may hawak ng mikropono, self-serving statement lang ang gagawin ko dito. Hindi po. Ako ang magiging tapat at totoo. Una, ang pagiging katapatan sa tao. Kung kayo ay may iniwang bayarin, ako po may inutang. Na minsan hindi ko kinubli. Ang masakit, kasama ko kayong nangutang nun eh. Pero, bagamat ako'y nangutang, tayo'y nagtatag ng matagal ko ng pangarap. Irma Alfonso, Dr. J, Edward Tan, Letlet inabot pa to. Che Bormeo, Lou Biloso, mga matatagal ko ng kasama. Alam ninyo, sa puso't isipan ko, noon pa man pangarap ko na mamigay ng lupa at pabahay. Bakit? Squatter ako eh. Alam ko ang pakiramdam ng isang tao ni hindi niya alam kung pag-uwi niya ay yung bahay niya nakatirik pa. Kaya minabuti ko, pati sa pagsasabatas bilang konsihal, pati sa pagsasabatas bilang presiding officer like Vice Mayor Chia Atienza. At nung ako'y naging punong o ekutibo, lahat ng pinangarap ko, ipinatayo ko, tinupad ko. Sa utang nang galing yun. Sinabi ko nga sa taong bayan sa kasagsagan ng pandemya, ultimo relo ng City Hall, ipatatas ako kitang bunting makaraos lang tayo. Nakaraos tayo ng pandemya. Naitatag ang mga pabahay. Libo-libo. Iba nga sa inyo, nangaagaw pa sa ngayon ng pabahay para sa tao. Tandaan nyo to, hanggat ako nandito, mga konsihal, mga bahagi ng department head na nakikisapakat, I will review all those beneficiary. And yesterday, I heard something very bad. At 30 na, mayor na ako, may tumitira pa ng 12-20 para ma-award lang sa isang benepisyaryo ang pabahay ng lungsod na ginawa natin. Wala na nga kayong ginawa. Ipinamimigay nyo pa sa may pera. Yan idinisenyo para sa walang masisilungan. Hindi, dahil staff ni Congressman. Para kayong laging nasa kusina. Nakalimutan nyo na ba? Your purpose. The day that you decided to join public service, not service to yourselves. Alam nyo malapit sa akin yun? Yung pabinababoy ninyo. Kung sino man sila, papanagutin ko sila. And today, I directed Secretary Letlet Sarkal to halt the award, to investigate those mga gifted child. May bahay naman tayo eh. May masisilungan tayo. Paano ang wala? At tandaan din natin, yan ay hindi ko ipinangutang na ang tanging dahilan ay pagbayarin galing sa lumang income. One day, I don't know, by accident, there was a news came to public, and I read about the Mandanas ruling. And when I read the decision of the Supreme Court, magkakaroon ng windfall
o extrang income ang ating minamahal na lungsod. And mind you, and I want you to go back a little bit with our history. Before I assume as your mayor, we will never be entertained by any government banks. Bakit? Napakasama ng COA audit report ng siyudad ng Maynila. Ngunit, bakit nagkaliwat kanan ang bangko ng gobyernong lumapit sa atin? Bakit? May bagong pera. Hindi mo kailangan taasan ang buwis ng tao dahil may paparating na bagong income. And through some financial engineering, I am no economist, but I know what is the effect of inflation to every human being, not only in Manila, but the entire world. A peso spent today is better than the same peso spent tomorrow. And with that, napatupad natin. And with that, nakatawid tayo. 8 buwan, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Pangalawa, aaminin ko rin sa inyo. Deficit, binanggit ko kanina, may deficit din sa panahon ko. Hindi ko pwedeng ikubli. Sabi ko nga sa inyo, yan ang tapat at totoo. During my time, we've experienced 13% and 19% at the height of pandemic. Partida pa, pandemic pa. Bakit ganon? Ibig sabihin, may tiwala ang mamamayan. Bagamat hirap sila, nagsipagbayad sila ng obligasyon sa ating minamahal na lungsod. O kayo, wala na kayong pandemya. And your deficit is amounting to 36 to 39%. What kind of fiscal management is that? And again, I am no economist. Nasa financial ICU na tayo. And I ask the audience, especially yung mga nasa ibabaw, if there is seatbelt there, please fasten your seatbelt. Kasi baka mahulog kayo sa bangko sa susunod kong ilalahad na tunay na katayuan ng ating lungsod. Nasa financial ICU ng City Hall sa panahon nila, kung makapag-cash advance pa, ay wagas at walang pakundangan. Election-related work but thinly masked as public service costs. Cash advances by the special disbursement officers ballooning to 3.8 billion pesos. Cash advance. Naalala ko si Mayor Lito Atchesa, 10,000 lang yata, ayaw pa mag-cash advance eh. Let's call a spade a spade. Madalit salita, wala nang ang kita, puro bali pa, kaya nagkabali-bali ang buto ng kaban ng bayan. The total supplier payables increased to 7.4 billion. Alam niyo po, 1.8 billion plus o piso nito ay 2 taon nang binayaran. May kapabayaan? Pinabayaan? O istapa? Mula January, mind you, I'm trying to be very specific that all of you here later on will be guided properly. Mula January hanggang May 2025, sa gitna ng kampanya, 21 na opisyal at empleyado ng City Hall nag-cash advance ng 2.1 billion pesos. January, Enero, Pebrero, Marso,
Abril, Mayo, 5 buwan. Ano ang panahon na ito? Panahon ng ginamit sa kasama program. Job order o JO at iba pang election-related services. Kumapit pa kayo. In just one day, they authorize one person to draw 3 checks in one day. Kaya siguro may bolt sa opisina ko. Isang tao lang. Isang araw lang. May 9, 3 days before election, pinag-cash advance ng 132 million pesos. Ayan po siya. Pogi. Mind you, and let me repeat, in one day, 132 million pesos. Ang pangalan po niya, Jonathan Garso. Kahit na ipinagbabawal ng Omnibus Election Code, ang titigas nyo, ang lupit nyo, para kayong alkohol, wala kayong patawad sa mikrobyo. Basura kinukuha niyan eh. Isa pang mataas na opisyal ng City Hall, lilingunin natin sa tawag na Assistant City Administrator. Nag-transfer ng malaking pondo from General Fund patungong Trust Fund. Yorme, wala naman pong masama doon, nag-transfer lang pala. Anong ibig kong sabihin? Gumastos ng 683 million sa trust fund at bawat hindi tama, hindi otorisado. Nung mabubuking na, inutusan mag-transfer from general fund upang ibalik sa trust fund. Ang pera, 683 million pesos. Ayan po siya. Joy Dawis Asuncion. Anong buwan? January to March. Nang walang authority. Ibig sabihin, winawaldas natin yung trust fund and the basic concept of trust fund, that fund has dedicated or merong takdang gamit. Nagalaw. Kung saan ginalaw sa mga manonood, pumanatag kayo. Aalamin po namin yun. Sa kasagsagan ng eleksyon, isang empleyado ng City Hall, ang pangalan Fernan Bermejo. Nag-cash advance ng 641 million pesos, Councilor Jong Isip. Kasi baka nagtataka kayo, bakit walang pambayad sa 10.2 billion? Service render, product receive, product use, and so on and so on. Nasaan ang pera? Unti-unti ko nang ipinamumulat sa inyo kung nasaan ang cash. Ayan po siya. Kung kanina, si Joy Dawis, first honor. Ito po, magna cum laude. Ang susunod, ang summa cum laude.
Attorney Marlon Lacson, amounting to 1.1 billion pesos. Sila ba'y may krimen na ginawa? Hindi ko po alam. Ano bang ginawa nila sa pera? Hindi ko pa po alam. Pero sigurado ako, one way or another, malalaman ko rin may nakinabang dito sa sesyon na ito. Before I continue, on a personal note, anong ginawa nyo naman sa Maynila? Wala na ba kayong konsensya? Puro na lang ba kayo si ako, paano ako? Wala na ba tayong kahihiyan? Nawala na ba sa atin yung pagmamalasakit sa kapwa? Puro kayo J.O. Tingnan nyo nangyari sa syudad. Makapagbintang pa kayo sa kampanya, wagas. Hindi ko lang talaga kayo pinatulan ng kampanya eh. Bakit? Ipinagpa sa Diyos ko. Bakit kayo ipinagpa sa Diyos? Ang hirap ng paliwanagan, ang taong nagtitengang kawali. Salamat naman sa Diyos. Awang-awa ko. Totoo lang. Magtatatlong linggo na ako hindi mapagkakatulog. Paano babangon muli ang Maynila? Sa 10 bilyon ang utang natin, ang pondo natin, 20 bilyon. At the rate we're going, our PS services amounting to 60% of what? Of 20 billion? That's 14 billion. And you still have about 6 billion. And you have a bayarin at 10 billion. How can we operate? How can you... Madam Vice Mayor, makisuyo lang po. Bawal na po sana sa inyo ang Zoom session. Hindi na po pwede pasum-sum na lang ang konsehal habang nasa Boracay nagsesesyon. Ang sasarap nyo, ako hindi pa nakapunta sa Amampulo. Kaya ko naman. Hindi ko naman sinasabing masama yun. But if I may use the saying, for evil to succeed is for good men to do nothing. Ang pananahimik ninyo ay pagpayag ninyo na maghari ang kadiliman sa ating buhay at pamayanan. And I hope we start realizing we together repair this. We can repair this. We can heal the city. And if I may continue, pasensya na kayo. Ito na yata ang pinakamahabang maririnig ninyo na inaugural session. But, again, pumanatag kayo. Wala akong sinisisi. Inilalahad ko lang ang paktwal na katayuan ng ating lungsod. To these individuals, whether you are still in the City Hall or not, I'm ordering you to submit your truthful liquidation report in accordance with the government rules and regulation. You know the drill. You know the consequences of what you did. Para po sa kaibuturan ng ating mga kababayan, pumanatag kayo. Maitanong nyo dyan habang nagko-comment kayo sa Facebook, anong gagawin sa kanila? I already stated it.
we'll just focus on first things first. The garbage crisis, the peace and order of the city, and we will go after them. Isa pang symptoms na nasa ICU ng City Finances ay ang MTPB. Bago sa aking administrasyon na sinundan ko, the average income, yearly income of MTPB is 53.6 million pesos. Noong panahon ko, sa pamumuno ko, itinalaga ko si Direktor Dennis Biyahe at naging yearly income ng MTPB is 131 million pesos on average. Makikita ninyo, January to June, ang income bago nawala si Director Dennis Biyahe, nasa 73 million. On the same 6 months, ang naging income ng Maynila ay 56 million. You do the math. Saan napunta? Hindi ko po alam. Aalamin ko po. Pero, today, we have to give justice to a person because there is great injustice done to him. Ipinagpasinungaling na siya ay tinanggal. Para sa ating mga kababayan, hindi po siya tinanggal. Nag-resign po si Director Dennis Biyahe dahil dumarating na sa MTPB si Eddie at Patty. Now, what is the effect? The numbers don't lie. Hindi niya kaya. Bakit? Itinagubilin ko na pangalagaan ang ahensyang yaon. Pero pinagdudahan. Nino? Yung mga nandiyan dyan, sa tabi ng Office of the Mayor. Bakit? Kasi gusto na ni Congressman ng 2 congressman nakopoin ang parking sa syudad. At yung kanilang mga kasapakat na barangay chairman, humanda na kayo. Dala ko na ang latigo sa mga barangay chairman na yan. Saan ka nakakita? For the first time in history, not even Lito Atienza, not even Lim, not even Erap, not even Lopez, not even Bagaching, not even in the lifetime of all mayors in the city of Manila, na pinayagang makialam ang congressman sa mga lokal na pagpapatakbo ng pamahalaan. Ano naging resulta? Na warde-warde ang ating syudad. Kasi atat. Atat saan? Maalala ko nga, may nagsabi doon, gusto ko maging bilyonaryo. Pakiramdam ko, natupad niya na ang pangarap niya. Pero kayo, na mga konsehal, kung sino man, J.O. lang kayo. I never taught you that way. So ulitin ko, hindi tinanggal si Direktor Dennis Biyahe. Si Direktor Dennis Biyahe nag-resign kasi hindi niya kayang isubo yung isinusubo sa kanya na siya namang naging resulta ng mga numerong ito. Ano ang katotohanan sa job order? Parang sinisilihan yung ibang konsyal dito.
naging supersize ang job order. From 8,309, naging 9,830. 1,500 na tongpats. At ang kinuha pa, pinakamahal na JO. Simula lamang ng Disyembre 2024 hanggang Marso ng 2025. Maliwanag na ito ay katas ng election job fair. Marami sa mga barangay chairman, mga kagawad, na nakinabang dito. Maliwanag din na umabot sa 217 million pesos ang kakailanganing kunin sa kaban ng bayan, karagdagang pampasweldo sa kanila. Wala po sila sa City Hall, nag-house to house po sila. Kaya dito, sa ganitong sitwasyon, inatasan ko na mga department head na magrekomenda lamang ng based on what is essential and what is necessary. Now, let's start healing and curing our city's finances. At sisimulan ko ang pakiusap na ito sa aking mga minamahal na lolo't lola na nandito, nanonood sa kanya-kanyang tahanan, nanonood dyan sa bulwagan. Ako po, ayon sa pag-aaral ng ating finance team, hindi po sustainable yung ginawang pagdoble sa inyo ng allowance. Kaya naman, yung dati-rating 948 million times 2 ay hirap na po ang syudad. Kaya po, ako na po ang nakikiusap. Mga minamahal kong lolo't lola, ibabalik ko po sa dating sitwasyon ang ating financial allowance sa mga senior citizen ng Maynila. Ngunit, ibabalik ko din yung tinanggal nila ng mga senior citizen na hindi botante. Yung senior citizen, saan ka nakakita allowance na po forfeit? Ang sabi daw, forfeited. Sa mga minamahal kong lolo't lola, pumanatag kayo. Ibabalik ko, botante hindi, makuha hindi, maglulubi-lubi ulit tayo sa lungsod ng Maynila. Mga lolo't lola ko. At ibabalik ko rin sa inyo ang mga tinanggal. Sabi nga ni Vice Mayor Chi, yung cake na naging cupcake. Lahat ng bagay na sinimulan ko, ibabalik ko muli sa inyo, mga minamahal kong lolo't lola. Kaya, ang pangako ko naman sa bawat isa sa inyo, ulitin ko, botante o hindi, may sakit o wala, nakuha o hindi, hanggat buhay ka, may pensyon ka sa lungsod ng Maynila. Because I will be remiss in my job and forsake my sworn duty to protect the interests of the majority if I continue this political stunt of fiscal recklessness of the past administration. Now, to the City Hall, I will lead by example. The City Hall will lead by example. Habang inaayos natin ang pananalapi, napakarami rin pwedeng magawa. Hindi lang marami, kundi napakarami na ang pwede nating gawin agad-agad to make Manila great again. Total, lumaki akong sanay na walang tulugan. At noong panahon ng COVID, namuno ng walang uwian. Therefore, I will ask for sacrifices that I will not bear myself. I will not demand the kind of service that I will not be the first to render. My office will be the kilometer zero of this policy. Change begins at City Hall. On my first 3 hours in office, I have signed 20 executive orders and appointment of executive officials. That is to make sure that there is no vacuum and that engine for change start to hit the ground running 12:01 of June 2025.
I've signed Executive Order Number 1, directing all officials and employees of LGU Manila to be the exemplar models. We will start with basic, good moral and right conduct. To make Manila green, we must begin at City Hall. Ang opisyal at empleyado ay hindi pabaya sa trabaho at hindi abusado. May paggalang sa batas at mga alituntunin na pinahiral ng pamahalaan. Magalang sa pakikitungo sa nangangailangan, magalang sa kapwa-empleyado, magalang sa kapitbahay, at kung saan man kayo mapapadpad, maging magalang kahit kanino. Hindi irresponsable sa social media, hindi nagkakalat ng fake news. Sa oras ng trabaho, hindi nakikipagchismisan. Kahit luma ang damit, hindi kailangan maging mukhang dugyot. May respeto sa oras ng iba at sa mga nangangailangan ng tulong. May busilak ng iting ipinapakita. Kahit hindi oras ng trabaho, handang lumapit at tumalalay sa sino mang nangangailangan ng tulong sa inyong paligid. Hindi makikitang nagkakalat ng basura, nagpapark ng sasakyan kung saan-saan. Para naman sa ating mga health workers, inaasahan namin na kayo'y magiging mapagkalinga. Huwag na kayong sisimangot. Padadalan ko kayo ng gamot. Kaya naman nahihirapan yung ating mga health workers eh. Anong ibibigay nila? Kispirin? Yakapsul? Togmolodon? Bakit? Itinira natin ang JO eh. Pambili na lang ng paracetamol, GNAO nyo pa. Kinas advance nyo pa. Gusto ko maging maunawain kayo, mga health workers, mga doktor and nurses. Ipakita natin sa kanila, kahit man lang sa pakikitungo, na sa panahon ng kanyang sakit ng katawan, hinagpis, hirap, yung ngiting maibigay natin, maaaring gamot na sa kanila, o pag-asa na nilang makakamit na pangangailangan nila ay tutugunan ng pamahalaan. You must be the leading champions to make Manila great again. To the citizens you serve, you represent City Hall. So please act as an ambassador of goodwill for the institution you represent. Ibalik natin ang good manners and right conduct sa Kapitolyo ng Pilipinas. Nilagdaan ko rin ang Executive Order Number 2 upang istriktong ipatupad ang City Ordinance na nagtatakda ng curfew sa Maynila. Sa mga batang 17 anyos, pababa mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Matulog na kayo. Sa paglilibot ko gabi-gabi, sandamakmak na mga bagitong kabataan ng palaboy-laboy sa kalsada. Yung iba, hindi patuli. Sumasabak na sa rambol. Kasama sa mga pulutong na nakikipag-away na may gamit pang patalim. Ang iba naman yung ginawang racing circuit ang ating kalsada. Walang helmet, walang lisensya, walang muffler, at walang takot na makapagkarirahan kay kamatayan. Nakakadistorbo po kayo sa mga pagod na natutulog sa maghapong trabaho nila. Hindi rin lingid sa inyo na marami sa kanila na wala pang eksaktong legal na taong gulang. Bumibili na ng alak, tumutungga na ng alak, ginagawang mistulang beer house ang bangketa at mga bar. Bilang na ang araw nyo, last shot nyo na yan. On a serious note, when these feral kids go wild, they cause mayhem, public disturbance, and danger to themselves. And the worrisome for the parents. For this purpose, I have directed the Manila Police District to establish checkpoints in all ingress and egress of the city of Manila, which you have seen already through the leadership of General Gomez. Andiyan po siya. Guzman. Sorry. Ayan po ang ating district director. 10 ng kanyang mga kasamaang opisyales ng ating kapulisyan sa lungsod. And I have directed the Manila Department of Social Welfare to establish a ready force unit to collaborate with MPD in
the strict implementation of curfew hours for the city of Manila. Nilagdaan ko rin, Executive Order number 3, all barangay officials to lead the simultaneous declogging of canals and estero and cleaning of their street starting July 5 and every Saturday thereafter. We will be consistent with this policy. We will be consistently implement this policy. And I will provide you consistent leadership for this policy. Nilagdaan ko Executive Order number 4, reiterating the strict enforcement of Ordinance number 8772 entitled Motor Vehicle Modified Muffler Noise Regulation. Nakakabingi mga tambucho nyo, mga tulongges. At dahil dyan, nabingi rin ang pamahalaan sa sigaw ng taong bayan, kaya ipagbabawal ko po ito. Ours must be a city of sights, not city of signs. Not a perpetual display of dead cables and wires. So sa mga telco, public utilities, hindi po pansit kanton ang poste ng aming lungsod. Kaya nakikiusap ako sa inyo, kayo may nanonood ngayon, sa mga patay na kawad ng kuryente at telepono, tanggalin nyo na po yan sa loob ng 6 na buwan. For this purpose, I signed Executive Order number 5, mandating telecom, power, electrical, and or cable TV services providers and other service providers to remove wires and cables that are no longer in service and fix the so-called spaghetti wires. Consider this as a sort of your disconnection notice. Mga telcos and utilities, huwag nating hintayin. Kayo'y testigong buhay. Huwag na nating hintayin may madisgrasya muli. Sa tumumbang poste, katulad na nangyari sa Binondo, walang lindol, walang aberya, tumumba na lang. Kung yung poste hindi kinaya ang mga kabling yaon, buti na lamang, hindi na umuulit pa. Upang ang pulisiya na ito'y magiging tuloy-tuloy, inihimok ko ang konsehong ito sa pamumuno ni Vice Mayor Chi Atienza na gumawa ng ordinansa tungkol sa layuning ito. Lahat kayo may pamantayang sinusunod, lalo na ang frontline workers tulad ng traffic enforcer. Ginawa kong halimbawa sila sapagkat sa kilos at asal ng mga visible workers natin na uhuhulma ng taong bayan ang opinyon kung anong klaseng kawani ang tagalungsod ng Maynila. You in the Traffic Bureau, wittingly or unwittingly, provide the world an image of what a Manila City worker is. Kung bulok tayo, bulok din ang tingin sa ating lahat. As such, I'm ordering an immediate revamp of the Manila Traffic Parking Bureau at pagre-repaso ay saklaw ng lahat ng personnel at prosesong sinusunod nito. Moving forward, ito ang general guidance ko. Ang focus natin ay magsaayos ng daloy ng trapiko, hindi panghuhuli. Kung ballpen na pansulat sa ticket ang pangunahing ginagamit sa traffic management at hindi pito, ito ay mali. Traffic stops or signs should not be the penalty traps. Hindi po revenue generation ng pangunahing layunin ng pagpapatupad ng batas trapiko, kundi road courtesy and safety. Lalong-lalo na sa mga nanonood sa gitnang silangan o Northern Luzon and Southern Luzon, sa mga magsasaka nating naghahatid ng pagkain sa atin dito. Ito ang garantiya ko, hindi na po ambush alley ng kotongero ang lungsod ng Maynila. Tuloy po kayo. Para naman doon sa mga akyat truck nang bubukas ng kotse sa Arten, sa paligid ng pier o saan man sa lungsod ng Maynila. Bagong buhay na kayo. Todits na ako.
Narito ang panawagan ko naman sa DPWH, DOTR, Maynilad, Manila Water, lalo na ngayon pag pumunta kayo sa Malate. 5-5 ang hukay, taon na ang binilang. Meralco, PLDT at iba pa. 24/7, work should also apply to road repairs and construction. Ulitin ko, Engineer Andres, no permit will be given if they are not going to work 24 hours on a shifting mode. Why? Kung do not delay ang proyekto, bakit sa araw lang ninyo sinisimulan? Do not delay pala. Pero pagkagabi walang gumagawa. Pagka Sabado-Linggo'y nakatenga, sino nasakripisyo? Taga-lungsod ng Maynila. Kaya ito'y gentle reminder ko sa lahat that goes to everyone, to the national government, to the private sector. Bumusina naman kayo kung meron kayong gagawing kalsada o lubak-lubak o kanal na bubungkalin. Kawawa ang mga taga-lungsod ng Maynila. Pakiusap ko sa DPWH, huwag po ninyo kayong magtatayo. Huwag kayong magtatayo ng gusali o infrastruktura sa lugar na ipinagbabawal ng batas. Saan ka nakakita? Pera ng congressman. Pera ng taong bayan. Magpapatayo ng barangay hall sa bangketa. Kala ko ba tagagawa kayo ng batas? Bakit kayo nagtatayo ng barangay hall at building sa tapat ng eskwelahan? Nasakripisyo ang teacher, estudyante, para lang ma-display nyo mga pangalan ninyo sa mata ng publiko na kayo'y may ginawa. Pero ikinarga ninyo sa bangketa where you know very well, roads, alleys, and boulevards and avenues are beyond the commerce of men. Naglilinis kami dahil kayo'y congressman, kayo'y siga, ni walang permit, ni walang construction permit, ni walang building permit. Subukan niyong gawin yan sa harapan ko ngayon. Iohoyo ko kayong lahat. That's what you call technical malversation of public funds. Diyan sa 5th District, kalsada, gagawa nyo ng building sa gitna? Sisira na ba ulo ninyo? Noong panahon na yon, dahil takot sa inyo ang mayor, dito sa Maynila, there is a new sheriff in town. Kaya sa ating kapwa-kawani na naglilingkod sa DPWH, we want progress, we want development, but we put and utilize our resources sa mga bagay na kapakipakinabang sa ating kababayan na hindi nakakapamerwisyo ng kapwa at komunidad. Kaya po, muli, panawagan ko yan. Ngayon, halimbawa naman, nagkasubukan tayo. Try me. Ibalandra nyo yung truck ninyo sa kalsada. Ia-asetilin ko yan. Bakit? Ang taong bayan, walang lakas ng loob lumaban sa politiko. Kaya hinagpis nila, sa loobin nila. Parang wala nang gobyerno sa lungsod ng Maynila. Kaya, I hope we are very clear about this, Engineer Andres. No permits will be allowed without proper coordination. And, mind you, Konseho ng Maynila,
Bakit kayo nagpapagamit ng lupain ng lungsod ng Maynila sa congressman na wala naman kayong MOU or Memorandum of Understanding? Aren't you required to do so? Tayo ang tagabantay, taga-subasta, taga-bili, taga-gamit, taga-pangalaga ng ari-arian ng lungsod, hindi congressman. Masyado nang abusado ang mga ilang individual. Bagay, kung minsan, tama yung sinabi ng mga nakatatanda sa atin, ang langaw, pag tumuntong sa ibabaw ng kalabaw, ang pakiramdam niya, mas malaki pa siya sa langaw, sa kalabaw. Sa ating mga negosyante, welcome po kayo sa Maynila. Open governance requires confidence-building measures that will convince the businesses, big and small, will invest in the city of Manila. Para pumasok sila, latagan po natin sila ng red carpet, hindi ng red tape. Higit nating gawing mas epektibo ang IBOS, Electronic Business One-Stop Shop. Let us demonstrate through deeds, not words, through actual service, not posters on the wall, that there is indeed ease of doing business in the city of Manila. Tapos na po ang kawalangyaan at pang-aabuso ng mga empleyadong or individual sa loob ng City Planning and Zoning Department simula sa araw na ito. Now, let's go back to our taxpayer. And I appeal before this chamber, this council, and I appeal to you through the leadership of our Vice Mayor, Chi Atienza. I am now submitting before you today the general tax amnesty for the people of Manila. Bakit po? Ginawa po silang bakahan. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng bakahan? Ang baka, ginagatasan. Mas gusto nilang mali ang taxpayer para patuloy na madala sila sa farm. And that will stop. We have to give ease. There is economic struggle or challenges in the world. Not only in our country, but in the world. Same that thing also in our city of Manila. Bibigyan natin sila ng bagong simula. Maswerte sila. Magsisimula sila ng zero. Ako, magsisimula ng negative 11 billion. Kaya, Madam Vice Mayor, I hope through your leadership, we pass this measure to ease the experience or yung mga dinaranas ngayon ng ating mga kababayan. Tungkol naman sa basura, mahigit 2,000 metric tons ang nahakot nating basura kahapon. Hindi ko naman maintindihan sa inyo. Nandyan ang truck, nandyan ang DPS, may kontrata kayo. Ba't hindi nyo hinakot yung basura? Inuna nyo pa yung fashion show. Ang sasarap ng buhay nyo. Habang kami dito, hinahakot namin ng basura. Dapat yung hinakot 3 weeks ago, 2 weeks ago. Nasaan kayo? Nasa Manila Hotel, nagla-lunch. Ang sarap ng buhay ninyo. Totoo. Real talk lang tayo. Wala namang siraan dito eh. Bakit? Wala namang halalan ngayon eh. Nagdesisyon ng taong bayan eh. 2,000 metric tons nahakot natin na basura simula kahapon ng 2:00. Salamat sa Lionel. Salamat sa Lionel Waste Management. Nakalibre tayo kahapon, walang bayad. Salamat sa DPS. Salamat sa MDRRMO. Salamat sa City Engineering. Salamat sa MTPB. Bagamat ilang minuto pa lang kami nagsisimula. Because, as you all know,
Hindi naman kami bago sa gobyernong ito. It's like riding a bicycle. Muscle memory. And same thing, I have to give credit where it's due to the Metro Manila Development Authority to help us ease the pain and suffering and threat to help of our people. 3 linggo, 4 na linggo. Wala man lang nag-privilege speech dito. Wala man lang isa sa inyo nagtaguyod ng boses ng inyong nire-representang distrito. But that is water under the bridge. We are about to resolve it, and I hope you will help me. Help me clean the city. Face the garbage crisis. Iiwas natin sa imminent danger ang ating mga anak, ang ating mga apo, ang ating mga lolo't lola, mga taong may sakit. At maraming salamat din sa mga barangay chairman na tumugon, sa mamamayan na pinakiusapan ko, huwag muna nilang ilabas yung basura nila hanggat hindi ko nakakalawit yung tambak na Smoky Mountain sa bawat kanto at abinida. At least, sa District 1, you can honestly say, you can compare it to other district. Yung buong Arten is mukha ng Maynila. O ngayon po, wala na kayo halos makitang basura sa Arten, Lungsod, Maynila. Kaya, again, Madam Vice Mayor, dahil dito, ipinapanukala ko sa Sangguniang Panglusod na kaagad magpulong upang ideklara ang state of public health emergency due to imminent threat to public health caused by failure to collect garbage in the city. Ito ay isang paraan upang mapagkalooban ng inyong lingkod ng emergency power upang kaagad na mahakot mga tambak-tambak, bundok-bundok na basura mula sa napakaraming kalsada. Kahapon po, libre ang Lionel. Pero hindi po araw-araw Pasko. And we have to accept the fact that we must act. In the next few months, we will launch medium-term comprehensive development strategy to make Manila great again. Here are some conceptual themes of the comprehensive development strategy. Una, Manila City Drainage Master Plan. Layunin natin solusyonan ang problema sa baha at ayusin ang water management sa buong lungsod bilang paghahanda sa hamon ng pabago-bagong klima at makabagong panahon. Pangalawa, Manila City Underground Cabling Project. Pangatlo, Cohesive Urban Environment for Public Spaces Project. Pangapat, Public Transport Improvement Plan. Panlima, Transit-Oriented Development. Panganim, Manila Smart City Initiative. Pampito, Disaster Resilient Project. Pangwalo, Preservation of Cultural Heritage and Identity of Manila Project. At ang pinakamalapit sa puso ko, we will continue to build roof. We will continue to build houses. We will continue to bring back dignity to every families in the city of Manila. The in-city vertical housing program will continue. And of course, the development of our school buildings, kabilang na sa short term ng Make Manila Great Again development strategy ay ang mga sumusunod. Construction of 15-story Pinondominium 2. Ito ay isang in-city vertical housing na magbibigay ng ligtas at abot kaya. Oo nga pala, bago ko ipagpatuloy ito. Anong rent-to-own yung sinasabi ninyo sa housing? Do you really have no idea, no? The economic capacity of a family in the city of Manila? Are you blinded of something? Or you really don't have an idea ano ang kakayanan ng isang pamilyang mahirap na magbayad ng 10,000 at 14,000? Pangalawa, sige, maaaring alam nyo na. Maaaring kabisado nyo na. Anong rent-to-own? Kung di nyo pa naman binobola yung taong bayan,
Wala naman kayong titulo sa condominium. Paano magiging rent-to-own yun? How can it be rent-to-own? Did you see individual title? Have you approved before this chamber of the subdivision plan of that condominium? Mambobola lang kayo, nambubudol pa kayo. Hindi po totoo yun. Bakit? Yung programa po na yun, iisa lang ang titulo, yung lupa. Because it was not designed that way. It was designed to uplift, to bring back dignity to those families living in the city of Manila who cannot afford even an apartment dahil mahal. But, as I have said, I have directed our secretary to the mayor, Letlet Sarkal, to review all these things. Reconstruction, and this is my dream. And I thought you will continue this because I passed this before this chamber before I left in 2022. Sa ating mga doktor, mga nurses, we produce good quality, top-notch medical practitioners in the city of Manila through PLM. And now I will pursue it. I will pursue and help me build better space, more space, by building the Pamantasan Lungsod ng Maynila College of Medicine in the old building in Ospital ng Maynila. Redevelopment plan of Loton Underpass and Ermita. Aayusin natin ang mga lugar na ito upang mapabuti ang daloy ng trapiko at gawing ligtas na maayos para sa mga pedestrian. Revitalizing Plaza Azul. Tataka naman ako sa inyo. Nag-cutting ribbon kayo, nag-groundbreaking kayo, naglagay kayo ng billboard. Wala naman palang pera. Lakas yung makapambudol talaga, no? Basta maghalalan lang. O tingnan nyo, nakatiwangwang. Why? Wala pala talagang pera eh. Kaya sa mga taga Plaza Azul, in Pandacan, gagawin po nating mas maaliwalas yan. Pampublikong espasyo sa mga aktibidad ng ating komunidad. Last, one classroom, one smart TV program. Bawat silid-ilaran sa ating lungsod, pangarap nating kabitan ng high-definition, giant screen, internet-ready TV. Huwag ko kayo manag-alala, mura lang po ito. Baka nga makuha ko pa ito ng libre. It's easy to procure, mura. Sa Raon nga, buy one, take one pa. Sa panahon ng bots and bikes, bakit ang gamit pa rin natin sa pagtuturo ay blackboard lamang? Yan ang tanong namin. We have developed already Manila Science High School. Sa Port District, Albert Elementary School. Rosario Almario Elementary School. And I am going to give this message and address this to the people of Sampaloc. Umasa kayo. Akalain ninyo inatayo ko lahat ng eskwelahan kasagsagan ng pandemya, 2 taon lang. Ngayon, 4 na taon na hindi pa gawa yung Magsaysay High School. Pumanatag kayo. We will pursue it sa lalong madaling panahon na magamit nyo na ang paralan na yan. These are low-hanging fruits. Right already, easy to implement, but it will affect our students in a better way. Uya na. Marami pa eh. But I just wanted to be forward and honest about the situation. This cannot be sugar-coated. It cannot. Let's face the painful words said today. Because in problem solving, it's not being solved only by the scientists and great minds. Even then, they cannot. If you don't know how to accept that there is a problem. If you keep denying and lying about the real situation, any situation,
that challenges human being, hindi mo mariresolba. Maigi nang tanggapin natin ang katotohanan ngayon. Then, we move on with our lives. Again, I am not blaming anyone. I am not. I just wanted to know sino talaga ang gumawa, sino ang may gawa, sino ang kasapakat, and so on and so forth. Then it stops there. I want to each and everyone, those who are my allies, and I said it to everyone, to the members of the executive, hahabulin natin yung mga kalipandas. We will dedicate our time, 2% of it. Para naman hindi sabihin, naghihiganti tayo. Papanagutin lang natin yung dapat managot. But I want each and every one of you, come, rally to me. Let's use 98% of our time solving problems, making services, and dedicating it to para magbenepisyo ang ating mga kababayan. So sa lahat ng kababayan natin rito sa lungsod ng Maynila, residente man kayo o dito naghahanap buhay, pansamantalang nag-aaral o may pangmatagalang negosyo, o kahit nakikiraan lang kayo, ito po ang mensahe ko sa inyo. May gobyerno na muli sa lungsod ng Maynila 24/7. Ibabalik natin ang isang gobyernong matino at may puso. Ibabalik natin ang maaliwalas at panatag na pamumuhay para sa mamamayan. Ang hinihiling ko lang sa inyo, disiplina, kooperasyon, paggalang sa alituntunin ng lungsod, because I cannot do it alone. I need your help. Sapagkat muli nating ipararamdam sa ating mamamayan ang lideratong porsigido na ipatupad ang batas, isulong ang pagunlad ng lungsod at mamamayan nito sa ating hangaring to make Manila great again. Magandang araw, pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Maraming salamat po. Manila, God first. Thank you.